Amen. Sabi sa Google, the second Sunday, ano po ngayon? Second Sunday po no, ng October was established as Pastor Appreciation Day. And it was celebrated for the first time by many churches across the United States. The tradition of Pastor Appreciation Day expanded globally throughout the 2000s with various denominations and countries observing the day. Ayan. So today we celebrate the Pastor Appreciation Day. And as we remember, kung maalala po natin, tayo po ay meron noong Pastor June na talagang napaka-palad natin sa kanya bilang siya yung ating pastor, Pastor June. Sino pa nakakilala kay Pastor June? Yeah. And dumating yung time na kailangan na niyang umuwi sa Panginoon. At tayo nabigla. Pero dumating din yung time na tayo ay almost or mahigit 1 year, more than 1 year na tayo ay walang pastor na nahawakan or physically. At tunay nga na ang Diyos ang patunay na siyang tumayo bilang pastor sa atin habang tayo ay walang pastor na physically nung time na yon. More than 1 year. Diba? Ibig sabihin, kaya pala natin. Nung time na yon na kahit wala tayong nakikitang pastor, kaya pala natin. Talagang si Jesus yung pinatunayan sa atin na siya yung magpapastor sa atin. Habang hinahanda niya yung siyang magpapastor sa atin. And right now, binigyan tayo ng Panginoon na talagang, sabi nga natin Grace, poging-pogi pa na pastor. Ayan, so ngayon po, pasalamatan natin ang ating Diyos bilang ang ating Panginoong Jesus din ang siyang tunay na ating prime pastor. Di ba nga? And syempre ngayon, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pastor natin. Ngayon, nakasama natin. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay po ng ating Pastor Ferdinand Ramento. Palakpak po para sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon para kay Lord po lahat ng papuri at pagsamba. Praise God. Sabi po sa kanyang salita sa Colossians, chapter 1, verse 12 to 14, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Amen. Praise God. Mula sa kaharian ng kadiliman, nilipat tayo sa kaharian ni Jesus. Sa pamagitan niya ay napalaya na nga tayo sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang mga dugo, ng kanyang dugo. At ang lahat ng bagay na ito ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos. No, na tayo ay makabilang sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya. Sinasabi rin po sa John chapter 10 verse 9, si Jesus po nagsasalita, "Ako ang pintuan. Ang sino mang po pasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan." Sa mga tao po na mga Kristiyano, sa mga Kristiyano na nandirito po sa lugar na to, sabi ni Jesus, kung tayo pumasok sa Kanya, tayo makakatagpo ng pastulan. Sa English po, pasture. Pag sinabing pasture, yan po yung saganang luntiang lugar, no, na laging sariwa yung damo, yan po yung favorite ng mga tupa. At bilang tayo po ay pumasok sa pintuan ng pangalan ni Jesus, nakapasok na po tayo sa kanyang kapahingahan, nakapasok na po tayo sa kanyang pagpapala, nakapasok na po tayo sa kanyang kaharian. Minsan pa, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo tumayo sa ating pagbabasa ng kanyang mabuting salita. Purihin ka po aming Diyos. Marami po salamat. Marami po salamat, Panginoon. Tayo makibukas sa aklat ni Juan, chapter 10, verse 11. Sabi po rito, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya
ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng mga asang gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. 14, sabi ni Jesus, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama, siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa, at ako na may kilala nila, at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, lubos po ang kasaganaan ng iyong biyaya sa oras na ito na sa bawat araw ay aming nararanasan. Ikaw nga po, O Diyos, ang may mabuting plano sa aming mga buhay. At ang Panginoong Hesus ang aming mabuting pastol. Sa oras ito, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po'y dumudulog sa iyo. Na iturong po sa amin ng mga bagay na nais mong malaman namin. Na sa pagtatapos ng aming pakikinig ng iyong salita, kami po ay lumabas na higit na nagmamahal sa iyo. Higit na may paggalang sa iyo, higit na sumusunod sa iyo. Marami po salamat, Panginoon. Ito po ay aming samad panalangin. In Jesus' name, Amen. Maako po pang bawat isa. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin na kahit tayo pa lang ay nasa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, alam na ng Diyos yung plano niya para sa atin. No? Actually, ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao, maligtas po sila. Makapakinig po sila ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon, pagpapalayan ng Panginoon, at sila ay manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Tunay nga na si Jesus ang ating pastol at tayo ay mga tupa. Aminin man natin o hindi, tayo po talaga ay mga tupa. Pero may mga tupa na may pastol, may mga tupa na walang pastol. No? Ang tupang walang pastol ay, sabi ni Jesus, lubos na nakakahabag. Sapagkat kaya mag-survive ng kambing ng walang pastol. Kaya niya mag-survive sa disyerto, sa ilang ng walang pastol. Pero ang tupang walang pastol, hindi po siya makakasurvive. No? Kasi ang tupa, hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya. Ang tupa, mabagal tumakbo. No? Kung takbuhan, hindi siya strategic. Ang tupa, pag hindi mo siya sinishave, lumalaki yung mga wools niya, at in time, sumasabit yun sa mga tinik-tinik. Kailangan po talaga ng mag-aalaga ng isang tupa. At bawat isang taong lumalakad sa mundong ito, mga tupa. Tingnan mo yung katabi mo or kapatid mo, mukhang tupa. Tupa dapat. No, tupa dapat. Mabait, dapat mabait yan. Hindi kambing, no? Tupa. Yan. At kagaya po ng aking nasabi kanina, lahat po ng tao tupa. Pero, hindi lahat may pastol. At makikita po natin ng isang tupa na may pastol, siya ay alagang-alaga. Amen. Siya ay malusog. Amen. Siya ay ligtas. Amen. No, siya ay nakakatulog ng mahimbing. Amen. At siya ay may tagapagtanggol. Amen. At mapalad tayo na yung tupa na yung pastol natin ay si Jesus. Siya po yung pinakamabuting pastol. Dito po sa John chapter 10, nilinaw po ng Panginoong Hesus na siya yung tunay na pastol. Bakit po may tunay na pastol? Dahil may mga peking pastol. At ang pastol po, sa modern translation po natin, equivalent din po yan ng pastor. No? Latin word po yan. Ang ibig sabihin ng pastor is pastol or shepherd. Ngayon, sa panahon po natin, pag sinabi naman pastor, yan naman po yung nag-shepherd ng mga tao. No? Pero pag pastol, syempre, shepherd niya is mga tupa. So sa panahon ng John chapter 9 and 10, ito yung, bago tayo pumunta sa John chapter 10, may kita natin dito na pinagaling yung isang bulag. At siniyasat ng mga Pariseo itong bulag na tunay nga ba na si Jesus nagpagaling sa'yo, umamin ka na, etc. etc. Etong pinagaling na bulag na to, nasa tamang edad na siya. So tinatanong niya yung mga magulang kung totoo bang bulag yung taong yung mula pagkabata. No? Pero yung mga magulang, since ayaw nilang matiwalag sa sinagoga, ang sinabi, makakapagsalita na para sa kanyang sarili, yung anak namin, matanda na siya. Siya na lang tanongin nyo. So itong bulag,
sinabi niya, si Jesus nagpagaling sa akin, bakit ba kayo tanong ng tanong, gusto niyo rin ba maging tagasunod ni Jesus? So, na-exploit yung tupa. At sa panahon na yon, yung mga peking pastol or hindi tunay na pastol or hindi tunay na pastor ay yung mga Pariseo. Wala silang tunay na pag-ibig, wala silang tunay na concern sa mga tupa, which is yung Israel nung panahon na yon. While si Jesus may tunay na concern, may tunay na pag-ibig sa mga tupa. Kaya sa chapter 10, in-establish niya, ako ang tunay na pastol. May mga peking pastol na ang gusto ay nakawan, ang gusto ay saktan ang mga tupa, iwanan, pabayaan, exploit, pero ako yung tunay na pastol. At sa mga sumunod na verses, sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Yun ang ating pag-uusapan sa oras na ito, mga kapatid. Ano nga ba si Jesus bilang isang pastol? Sino nga ba si Jesus bilang isang pastol? Una, siya ay tunay na pastol. Ikalawa, siya ay mabuting pastol. So si Jesus bilang isang pastol ay marami po tayong matututunan sa kanya. Ako po bilang pastor na kaka 1 year pa lang po sa ministry ng pagpapastor, ay sobrang dami ko pong natututunan talaga kay Jesus kung paano talaga tunay na magmahal, paano tunay na maglingkod. At hindi lang po ako, bilang mga lingkod ng Panginoon, matuto rin po tayo kay Jesus. Amen? So dito si Jesus bilang isang pastol, siya ay kilala niya yung kanyang mga tupa. No? He is a shepherd who knows his sheep. Kilala niya yung kanyang mga tupa. Kung si Jesus ay teacher, guro, kilala niya yung bawat estudyante niya. Alam niya kung saan nakaupo yan, alam kung saan bahay niyan, alam niya kung ano yung pangalan. Ikalawa, Jesus is a shepherd who leads his sheep. Pinapangunahan niya yung kanyang mga sheep, kanyang mga tupa. Also, Jesus is a shepherd who gives eternal life. No? Jesus is a shepherd who gives abundant life. And Jesus is a shepherd who gives his own life. Pag-aralan po natin sa oras na ito. A shepherd who knows his sheep. Napaka-amazing po ni Jesus bilang isang pastol. No? Hindi dahil meron siyang long-term memory. Hindi dahil umiinom siya ng Memo Plus Gold. Pero kilala ni Jesus yung kanyang mga tupa dahil all-knowing siya. Sabihin nga natin, all-knowing. Matatandaan natin sa John chapter 3, nung bago niya tawagin si Nathan, pumunta doon si Jesus, pero kilala na niya si Nathan. Nakita bago pa ako pumunta rito. Nakaupo ka sa ilalim ng puno ng igos. Kilala ni Jesus kung sino yung sa kanya. No? At tayo ring mga magulang, hindi ba't kilala rin natin or dapat kilala rin natin yung ating mga anak? No? Si Jesus, hindi mo na kailangang sabihin sa kanya kung ano yung dinadala mo. Tignan ka lang niya sa mata, alam na niya. Amen. At ganito rin po yung mga magulang, alam ko may dinadala ang kanilang mga anak, pero yung mga anak hindi agad nagsasabi. At napaka-amazing po nito na magkaroon po ng intimacy ang pastol sa kanyang mga tupa at ang mga tupa sa kanyang mga pastol. I know my sheep, sa John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Pag ang pastol pala, hindi niya kilala yung kanyang mga tupa, hindi pa siya mabuting pastol. Ulitin ko, pag ang pastol pala, hindi niya pa kilala yung kanyang mga tupa, hindi siya mabuting pastol. Kasi paano nga po siya makakapagpastol or paano siya makakapagpastor sa kanyang mga tupa kung hindi niya pa kilala yung kanyang mga tupa? Sa John chapter 10 verse 27, my sheep listens to my voice, I know them, and they follow me. Ang ibig sabihin po netong I know them, merong malalim na pagmamahal si Jesus sa kanyang mga tupa. At yung mga tupa, nararamdaman yung pagmamahal na yon at na-reciprocate yung pagmamahal na yon ng Panginoon. So sa panahon ng mga alagad, tignan natin yung konteksto nito. Paano kaya naging pastol si Jesus, nakilala niya yung mga tupa niya? Naging pastol si Jesus, nakilala niya yung mga tupa niya dahil nag-i-spend siya lagi ng time sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Sa konteksto ng mga alagad, kasama si Jesus nung nagkaroon ng karamdaman yung biyanan ni Pedro,
kasama si Jesus nung si Pedro ay tinagpas yung tenga ng kawal. Sa lahat ng bahagi ng buhay ng mga alagad, sa loob ng 3 years na yun, kasama lagi si Jesus. And ito yung something na hindi mo mapapabricate. Yung intimacy, yung time, yung pagmamahal sa mga tupang yun. Hindi mo siya something na mapapabricate. Hindi mo siya something na madadaan sa strategy. Sa oras na to, gusto kong kausapin yung mga kapwa ko leader sa church na ito. Ako po ay batang pastor at nagpapasalamat ako sa Diyos na mayroon kayong pasensya sa akin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung expectation nyo sa akin hindi ganun kataas, kagaya ng dapat ina-expect sa isang pastor. Salamat po. Sapagkat kailangan ang isang pastor may intimacy sa kanyang mga tupa. No? Sa mga leaders sa lugar na ito, how intimate are you sa mga pinagpapastoran nyo? Hindi ko kiniklaim yung pagpapastor lang sa lugar na to, mga kapatid. Marami po tayong pastor dito. Nandiyan si Pastor JB, Pastor Ara Angelo, Pastora April. Alam niyo naman, di ba? Pastora na nga rin minsan tawag yun sa kanila eh. Sapagkat ang ibig sabihin ng isang pastor ay nagmamahal sa kanyang tupa at inaalagaan yung kanyang mga tupa. Pag may ganyan kayo sa buhay nyo, meron kayong pastor. Ito ang tanong ko sa mga pastor sa lugar na ito. Kilala nyo ba talaga yung tupa nyo? Nag-i-spend ba kayo ng time sa kanila? To the point na pagka tinignan mo sila sa mata, alam mo na yung kailangan nila? Pag ang pastor ay parang nag-i-spend sa inyo ng time, or to the point na para sila ay nagiging pakialamero na pagpasensyahan nyo na sila, ginagawa lang nila yung trabaho nila. May nakaka-relate ba dito na parang masyadong inaalam, pinapakialaman, chinachat, ginugulo, kinukulit ng kanyang mga pastor? Pagpasensyahan nyo na po sila kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ang gusto ng pastor, makilala ka pa ng mas malalim upang makapagpastor siya sa'yo. Amen. Sapagkat paano makakapagpastor ang pastor sa'yo kung ikaw mismo hindi mo ino-open yung sarili mo sa kanya? Kung ikaw mismo hindi ka willing magpapastor sa kanya, hindi niya po magagampanan yung kanyang tungkulin sa iyo kung hindi niya po yun gagawin, kung hindi ka rin po open sa kanya. Kaya makikita natin dito yung intimacy is two-way. Ulitin ko, yung intimacy rito sa pagkakilala sa tupa at pagkakilala sa pastor is two-way. I know my sheep and my sheep know me. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ko ako ng aking mga tupa. Ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sinusunod nila ako. Sa John chapter 10 verse 3, He calls His own sheep by name and leads them out. Nakikilala niya ang kanyang mga tupa, tinatawag sa pangalan, one by one. Kilala niya yung pangalan. At kahit isa sa kanyang mga tupa, walang nawala. Yan po ang trabaho ng isang mabuting pastor. No? Meron silang endearment, meron silang special moment ng tupa. Meron silang kanya-kanyang, yung mga tupa is may kanya-kanyang unique attitudes towards their master. For example, si John the Beloved, towards kay Jesus, si John the Beloved ay someone na nakahilig lagi sa dibdib ni Jesus. Lagi siyang nakadikit. Inaalam yung, ano nga ba yung kalooban ni Jesus? Ang tibok ng puso ni Jesus. Si Pedro naman, siya yung klase ng tupa na matapang. Para siyang aso na tupa. Para siyang guard dog. Para siyang shepherd dog. Na pinoprotektahan yung mga tupa, pinoprotektahan din yung pastor or pastol. Iba't ibang klaseng intimacy. But a good shepherd knows his sheep. Tatandaan po natin to. A good shepherd knows his sheep. A good shepherd knows his sheep. Kaya sa mga kadalasan marami akong na-expose na time sa mga kabataan. Kita ko sa My Day nila, kita ko sa notes nila. Dati ang sabi, di ba, ipakilala mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at malalaman ko kung sino ka. Tell me who your friends and I will tell who you are. Ngayon, show me your Facebook feed and I will tell who you are. Kung puro memes, kung puro galit sa gobyerno, kung puro hugot, kung puro emo, alam mo na kung ano yung laman ng puso ng kabataan. Alam mo na.
nare-reveal na hayag, lantad na lantad kung sino sila. Paano pa yung mga ano nila, Smurf account, hindi mo pa alam kung ano yung pinagpo-post nila. Meron pang Twitter, meron pang Instagram, meron pang mga account na sila lang yung may alam, may dump account. No? Kaya ako talaga, every moment na magkakaroon akong chance na makilala ko yung mga tupa, yung mga kabataan is, chinachat ko sila. Pasensya na talaga sa mga nakukulit ko. Karamihan sa kanila wala dito ngayon. And I hope sana nandito sila para malaman nila yung mensahe. Pero wala sila ngayon. Kaya tuloy-tuloy ang ating pananalangin para sa kanila. No? Yan. Hindi lang niya kilala yung kanyang mga tupa. Hindi lang sila merong malalim na intimacy. Hindi lang sila nag-i-spend ng time together. Well, bago ako pumunta ron. Mga kapatid, ganito. Pag yung mga leader natin, leader ng kananayan, leader ng katatayan, leader ng young pro, leader ng kabataan, leader ng teens, leader ng boys, ng worship team, pag yung mga leader po natin, pakinggan nyo mabuti, nagtatry sila mag-spend ng time, leader ng youth girls, nagtry sila mag-organize para makasama ka, mahal ka nila. Gusto nila mag-spend ng time sa'yo. Nag-e-effort sila. No, kaya kung may gusto sila mang-alis, ang gusto nila magkaroon ng intimacy, more time with you. Kasi ulitin ko mga kapatid, walang fabrication ng intimacy. Yung intimacy, yung trust, nabobuo siya sa time. Amen po ba? So kung gusto mabuo yung intimacy, mag-spend kayo ng more time together. Yun lang po talaga. Kaya, i-appreciate po natin yung mga pastol po natin, mga pastor po natin, mga leaders natin na gusto mag-spend ng time sa atin. Kasi sila mismo, dinideny nila yung sarili nila at nag-i-spend ng time sa atin. Yun po ay way nila ng intimacy para makilala ka pa nila. At matulungan ka nila, makita nila kung anong pangangailangan mo, no? Yun. Hindi lang kilala. A good shepherd leads his sheep. Or Jesus is a shepherd who leads his sheep. John chapter 10 verse 4, and when he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follow him, for they know his voice. Sa verse 4 nga ng tingnan natin. Yan. Kapag nailabas na, ito, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. Tandaan ko to eh. Sa bahay namin, ang dami namin pusa eh. May pagkain si ganto, si ganyan, alam yung timpla ng pagkain ni ganto. Si Milky, kailangan medyo may tubig. Si Boris, bawal may katabing kumain. Si Crosita, si Crosini, alam eh kung paano talaga eh. Tapos sinatawag pa isa-isa, ganun din. Sino ba rito yung maraming alagang aso? Wala. Pusa, maraming alagang pusa. Meron, mabilis magparaming mga pusa eh. Parang ganun. Ayun o, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. No? Hindi lang sila nakakulong doon, nilalabas sila. Tignan natin yung purpose. He leads them out. At kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman namang ito sapagkat kilala niya ang kanyang mga tinig. Ang ibig sabihin po, na a shepherd who leads his sheep, Jesus has a good plan for the sheep. Amen? A good shepherd has a good plan for the sheep. Nilalabas niya, nililid niya. Ginaganap ko ano yung purpose. May panahon para dyan sa kulungan, may panahon para ilabas. May panahon para mag-grace ng mga damo. May panahon para tumakbo-takbo. May interpret po natin to sa pagmamahal ng Panginoong Hesus na siya ay may mabuting plano sa kanyang mga tupa. Sa bawat isang tupa, may mabuting plano si Jesus. Kaya nga kilala at tinatawag sa bawat pangalan. Sa Jeremiah chapter 29, verse 11, sabi ni Yahweh, "For I know the plans that I have for you." May plano ako sa iyo at alam ko yun. Ang plano ko sa iyo ay pagyamanin ka, prosper you, and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May plano ako sa iyo mabuti. At ganun po ang mabuting pastor, mabuting pastol. Si Jesus may planong mabuti para sa kanyang mga tupa.
At may kita na sa John 10:10 kung ano yung klase ng plano ni Jesus. Well, later makikita naman natin. But it is a good plan. Jesus leads by example. Ito guys. Jesus leads by example. Hindi lang siya basta nagtuturo, hindi lang siya basta nangunguna. Ayun no? He goes out before them. Paglabas ng mga tupa, siya muna. No? Parang sa iba Sambales. Pagka nag-bus leader ka, ikaw talaga muna. Ang huling kakain, ikaw ang huling aalis, ikaw ang huling, pagkumpleto na sila, saka ka lang papasok. Jesus leads by example. Hindi niya minabuti or hindi niya pinangatwiran ng kanyang pagiging Diyos. Hindi niya pinangatwiran ng kanyang pagiging hari, sa halip, siya'y nagkatawang tao at naging lingkod ng mga tao. Siya ay namatay na kagaya ng mga makasalanan, inilibing sa libingan ng mga makasalanan. Jesus leads by example. Dito sa John chapter 13, verse 4, may kita natin si Jesus na kahit siya ay guro, kahit siya ay Panginoon, naghugas siya ng paa. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis na panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang at pinaglingkuran na niya yung kanyang mga alagad. Ano ibig sabihin nito? Ay pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paan ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Tingnan natin to. Tumayo mula sa hapag, nag-alis na panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Tinanggal yung balabal. Isipin nyo nakabalabal sila. Tinanggal niya yung balabal, kumuha ng tuwalya at binigkis niya. He girded yung tuwalya. Ano ibig sabihin nun? Hinanda niya yung sarili niya sa paglilingkod. Kasi pagkaluhod niyan, tapos pagkahugas niya ng paa, yung tuwalya gagamitin naman niya para punasan yung paa. Ang ibig sabihin po nun ay pagpapakumbaba, pagiging lingkod at pagiging handa sa paglilingkod. Yun po ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. At hindi lang siya basta nagsasabi na maglingkod ka. Pinakita niya muna yung paglilingkod bago niya tawagin tayo sa paglilingkod. Yun po ang mabuting pastor. He leads by example. Hindi niya lang sinasabi, ginagawa niya. At yung kanyang pagiging masunurin, yung kanyang humility, umabot po hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang ating mabuting pastol, si Jesus. Siya ay may mabuting plano para sa mga tupa. Siya ay nangunguna by example. A shepherd who gives eternal life. Again, a shepherd who gives eternal life. Yung unang dalawa nating main points, a shepherd who knows his sheep. Kaya to ng mga pastor. Kilalanin, magkaroon intimacy sa kanilang mga tupa. Kaya rin ng isang mabuting pastor na makalupa na i-lead yung kanyang mga tupa. Pero ang nag-iisang mabuting pastor na kaya magbigay ng eternal life, si Jesus lang. Si Jesus lang po ito. Hindi po ito kayang ibigay ni Kibuloy. Wala. Si Pastor Kibuloy, the appointed Son of God. Hindi niya kaya magbigay ng eternal life. Though sabi niya, siya na may-ari ng mundo, kailangan sumunod sa kanya para ibigay niya eternal life. That is kalapastanganan po yan sa pagiging mabuting pastol ni Jesus. Sapagkat si Jesus hindi niya na-exploit yung kanyang mga tupa. Inaalagaan niya ito kahit kapalit man ng kanyang buhay. No? Jesus is a shepherd who gives eternal life sa kanyang mga tupa. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and go out and find pasture. Tingnan natin 10 verse 9. Si Jesus daw ang gate, ang pintuan. Sino man pupasok sa kanya ay lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yan. Ang sino man na pupasok sa pamagitan ko'y maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ano ibig sabihin mga kapatid ng siya papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan? He will go in and go out and find pasture. Ibig sabihin po nito, siya'y makakatagpo ng kapahingahan. Amen?
Pag pumasok siya sa pintuan na ang pangalan ni Jesus, siya ay makakatagpo ng kapahingahan. Para siya makakarating sa promise, land of promise, lupang pangako. At equivalent nito sa panahon natin ngayon is eternal life. No? Ito yung pasture na ating patutunguhan kung tayo papasok kay Jesus. Sa John 10 verse 28, I give them eternal life and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Si Jesus po ay mabuting pastol na nagbibigay ng buhay sa kanyang mga tupa. Yan. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi silang papahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ito po ang mabuting pastol, nagbibigay po siya ng eternal life. Kay Jesus lang po matatagpuan ang eternal life. Jesus is the door. Sa Matthew chapter 7, 13 to 14, sinabi, enter by the narrow gate. Ang tinutukoy po dito na narrow gate, sino? Jesus. Enter by Him to be saved. Okay lang po, babasahin po natin na sabay-sabay. Ready? Read. Ang makipot na pintuan na ito ay si Jesus. Kung makikita niyo po yung itsura ng isang pen or ng kulungan ng mga tupa, dati po mga bato yan. Pero sa panahon ngayon, mga ano na lang, mga kahoy-kahoy. Pero dati mga bato. Bakit kaya mga bato? Di ko alam kung makakita ka na example ate ng kulungan ng tupa dati. Mga bato yan upang yung mga magnanakaw hindi makapasok. Yung mga wolf hindi makapasok at makapagpahamak sa mga tupa. Pero makikita nyo yung daanan, makipot. At isa lang ang daanan. Meron ba? Ito, parang ganito yung itsura niya eh. Tingnan nyo sa Israel. Yan, mga kahoy na kasi dyan. Pero dati, ganito, sige, maganda example to. Nakita nyo? Mukha ba siyang sheep pen sa panahon ngayon? Hindi. Mukha siyang, kinapos ng buhos. Parang siya, munti ka na maging bahay. Di ba? May kita nyo dyan, makipot po ang pintuan yan. At gawa yan lahat sa bato. Upang, ito yung entrance. Upang isa lang yung dadaanan nila, masikip ang daanan. Mapapansin nyo sa labas maluwag. Pero yung sa mismong kulungan ng mga tupa, masikip at may guide. Yan yung guide, no? Upang makapunta sila doon sa kulungan nila. Masikip ang pintuan na papunta sa kaligtasan. Ngunit malawak, maluwag, madaling makapasok sa daanan na papunta sa kapahamakan. At tayo po, inaanyahan ng Panginoon na pumasok sa makipot na pintuan na ang pangalan ay Jesus. Sapagkat lahat ng papasok sa makipot na pintuan na ito ay makakatagpo ng buhay. Siya'y papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan, kapahingahan. At ito po ang plano ng Panginoong Jesus para sa atin. Na sa bawat tupa niya makatagpo ng buhay. Hindi mapahamak. Ngunit, karamihan po ng mga tupa gusto sa maluwag. No? Gusto dun sa maraming makikita ng mata, gusto dun sa magagawa nila yung gusto nila. Ayaw nila ng bounded. Hindi nila alam na ang ibig sabihin ng pagiging bounded ay pagiging protected. Na itong mismong kulungan na to, tinayuto ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga tupa na huwag mapahamak. Ano po itong kulungan na to? Maaaring may equivalent natin sa mga utos sa Bible. Pastor, ba't kailangan mag-devotion? Ba't kailangan mag-pray? Bakit kailangan huwag ayon sa mundo? Bakit wag tayo dapat sumasayaw-sayaw sa mga TikTok? Bakit wag dapat tayong makipamatok sa hindi ka pananampalataya? Maaaring yun yung mga guides na sa dulo makakabuti rin sa atin. Jesus is the narrow gate. At kung nais po natin maligtas, wag na po natin dalhin yung anumang dalahin natin. Ang kasya lang po sa narrow gate is yung tupa lang. Isipin niyo yung tupa, may dalang karwahe.
Isang tupa na may dalang karwahe, magkakasya po kaya siya sa narrow gate? Hindi po siya magkakasya. Ang kailangan lang po niyang dalhin ay ang kanyang sarili. Ang yung sarili niya na mahal ng Panginoong Hesus. Yung sarili niya na tinubos ng Panginoong Hesus. Yung sarili niya na nagpapakumbaba, nagpapasakop sa Panginoong Hesus. Na opo, Panginoon, magpapasakop ako sa iyo. Ikaw po ang aking pastol. Ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Ako po'y kagaya ng tupa na hindi ko po kaya ipagtanggol ang aking sarili. Ako po'y kagaya ng tupa na hindi ko po kayang bigyan ng eternal life ang sarili ko. Ako po'y kagaya ng tupa na ang alam ko lang po maglagalag. Ako po'y kagaya ng tupa na hindi kayang protektahan ng sarili ko. Mga mahal ko kapatid, kung ating pong aangkinin ang ating sarili na kagaya ng isang tupa, mababa, nagpapakumbaba, mahina, mabagal, hindi marunong, kukupkupin po tayo ni Jesus. Huwag po tayo maging kagaya ng tupa na umaastang German Shepherd. No, siya yung maangas. No, na parang kaya niya lahat gawin ng bagay. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Hindi po natin yung kayang gawin. Pag tayo po napabayaang mag-isa, naglalaway na po si Satanas sa atin. Ang nakikita sa atin ni Satanas, hapunan. Yun ang nakikita ng wolf sa mga sa mga sheep. Hindi po takot ang wolf sa tupa. Takot ang wolf sa pastol. Diba? Ulitin ko, hindi takot ang wolf sa tupa. Takot ang wolf sa nag-aalaga ng tupa. Kasi nag-aalaga ng tupa, may hawak siyang rod. Yung nag-aalaga ng tupa, magaling siya. Yung nag-aalaga ng tupa, malakas siya at kaya niyang alagaan, ipagtanggol ng kanyang mga tupa. Doon takot ang wolf. Doon takot ang bear. Doon takot ang ahas na nais magpahamak sa tupa. Pero pag ang tupa, nag-iisa lang, papahirapan ka ni Satanas. Sisirain niya yung buhay mo, nanakawin niya yung future mo, papatayin ka niya. But Jesus gives eternal life. Jesus is a shepherd who gives abundant life. Buhay na sagana. Kasiyasiya at sagana, ito po ang nais sa atin ng Panginoong Hesus. Kagaya po si Jesus ng isang mabuting magulang na ang nais ay sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Pinoprovide ang lahat ng pangangailangan, tinuturo ang lahat ng kailangang matutunan. Jesus gives abundant life. Kung yung eternal life ay patungkol sa buhay na walang hanggan, makalangit, eternal, ang abundant life naman po, mga kapatid, ay tumutukoy sa buhay na panglupa. Isang buhay na masagana, isang buhay na malawig, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Dalawa ang plano sa mundo na ito. Una, plano ni Satanas. Plano na magnanakaw sa iyo na ang nais niya sa buhay mo, nakawan ka, patayin ka, wasakin ka. Pero mabuting pastol, alam niyo kung ano ang plano? Siya yung nag-neutralize ng plano. Siya yung kukontra sa plano na yon. Ang nais niya, bigyan ka ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang kalooban sa atin ng Panginoong Hesus. At yan po ang dahilan kung bakit siya yung naparito. Kung ang magnanakaw ay naparito lang upang magnakaw, pumatay at mangwasak, ang nag-iisang sole purpose naman po ni Jesus ay mamatay upang ang mga tupa ay magkaroon ng masaganang buhay. Upang magkaroon ng eternal life. Sa Psalm 23, 1-2, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang nagsulat po nito, ang nagsasalita po nito, si Haring David. Si Haring David nga, kailangan ng pastol. Tayo pa kayang mahinang nilalang? Isipin nyo mabuti. Si David, gwapo, matikas, may pera, magaling makipaglaban, wala pang naitalo na digmaan sa kanyang buhay. Pero kailangan niya ng pastol. Siya nagpapakumbaba, nagpapasakop sa kapangyarihan ng pastol niya. Tayo pa kaya? Tapos tayo sabihin natin na kaya na natin sarili natin. Tapos tayo sabihin natin, Panginoon, ako na bahala rito, kayang-kaya ko masolve to. Tapos tayo, lalagalag-lagalag. Si David, takot na takot, mawalay sa kanyang pastol.
Sa lahat ng desisyon na ginagawa niya, nagpipray siya, Panginoon, Panginoon Yahweh, susugod po ba kami o hindi kami susugod? Tayo, sugod agad. Ganon. Lahat tinatanong niya sa kanyang pastol, Panginoon, ito po ba yung panahon para ganito, ganyan, ganyan? Sabi nga dun sa isang meme, si 8 Division World Champion nga, kailangan ng lambing, ako pa kayang mahinang nilalang. Nakita niyo ba yun? Yung parang maano siya, yung mayakap dun kay Jinky. Mga mahal ko kapatid, higit pa ba tayo kay Haring David na nangangailangan ng pastol? Na tinuturing niya ang Panginoon ay kanyang pastol, na tinuturing niya ang Panginoon ang kanyang kailangan, at pag meron siya, pagka nasa kanya si Lord, wala na siya ibang kailangan. Ang sabi niya kay Lord, Lord, whom I have in heaven but you? Sino ang mana ko sa langit? Wala nang iba kundi ikaw lang. Hindi ko tinitignan yung golden roads. Hindi ko tinitignan yung crystal water. Hindi ko tinitignan yung tree of life na may iba't ibang klaseng bunga. Ang tinitignan ko, ikaw lang. Kung wala ka sa langit, wag na lang. You are my portion forever. Kaya gusto ko sa langit dahil nandyan ka. He is a shepherd who gives us abundant life. He makes me lie down, in green pastures. He leads me beside the still waters. Ibig sabihin po netong green pastures, He provides. Amen? A good shepherd provides lahat ng pangangailangan mo physically, spiritually, financially, materially. Pinoprovide po yan ng Panginoon. At kung naibigay na nga ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, that is the treasure of heaven, the darling of heaven, meron pa kaya siyang hindi kayang ibigay sa atin? Pinoproblema mo yung tuition fee mo. No? Ang kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Pinoproblema mo yung prayer request mo, yung future mo, pinoproblema mo, alam na ng Lord yung future mo. Si Satanas, ang alam lang niya yung past mo. Si Jesus, alam niya yung present mo, yung future mo. Actually, kaya mo nga yung pinagdadaanan dahil may mabuti siyang plano sa iyo. Sabi sa Romans 8 verse 28, ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa kabubuti nilang nagsisiibig sa Kanya. Ang kailangan mo lang i-secure. Hindi yung may pera ka sa bangko. Hindi yung meron kang backer. Hindi yung meron kang mga material na bagay. Ang kailangan mo secure, mahal ko ba si Jesus? Mahal ko ba ang Panginoon? Dahil kung nagmamahal tayo sa Panginoon, walang bagay na mangyayari sa buhay natin na hindi niya pinapahintulot. Sa 1 Thessalonians 5 verse 18, lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin, sa Panginoong Jesus. Masarap na pong huminga, masarap na pong matulog ng payapa kung alam natin lahat ng nangyari sa ating buhay ayon sa mabuti at nakaloob at perfect na kalooban ng Panginoon. Sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa. Sapagkat may mabuti siyang plano sa atin. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the still waters. Ibig sabihin naman po ng He leads me beside the still waters, ito po yung siya yung nagbibigay ng peace. Amen. Siya nagbibigay ng confidence. Siya nagbibigay ng kanyang Holy Spirit to us. Sa Psalms chapter 1, may kita po natin ng imahe ng isang puno na naitanim sa tabi ng batisan. Tingnan natin. Awit, chapter 1. He is planted beside the still waters. Hindi siya raging waters, but still waters. Ito. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ito po ang ibig sabihin na maging pastulang Panginoon. Ito po ang ibig sabihin na matanim sa tabi ng batisan, siya'y laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon, ano man ang kanyang gagawin, siya'y nagtatagumpay. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. We love you, O Jesus. We thank you, O Jesus. Hallelujah. And finally, He is a shepherd who gives His own life. He is a shepherd. Jesus is a shepherd who gives His own life. Sa John chapter 10, makikita natin dito na nung dumating yung sigalot, nung dumating yung problema
Nung dumating yung mga aso lobo, yung mga upahan tumatakas sapagkat hindi sila tunay na pastol. Hindi sila mabuting pastol. Ngunit, ang mabuting pastol ng pangalan ay Jesus, binigay niya yung buhay niya para sa mga tupa. John chapter 10, verse 11. Yan natin. Sige, pwede naman dito. Ako, mabuting pastol, inaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Itong upahan na to, marunong naman siya magpastol. Trabaho yan eh. Pero hired person siya. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi sa kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Kahit mga kapatid sa sa negosyo, sa mga may negosyo po rito, di ba iba yung dating, iba yung concern mo pag ikaw yung mismong may-ari ng negosyo. Kaysa dun sa mga hired lang, hindi ko binababa yung mga employee, no? Pero iba yung concern nung may-ari dun sa employee. Totoo yan sa negosyo. No? Ganun din po. Sabi nga nung tatay ko, "Nak, ang hirap makapag-ubos kasi hindi ako yung nagbantay ngayon." Yung tatay ko is nagtitinda siya ng baboy sa Pasig. Sabi niya, "Nak, ang hirap makaubos dahil hindi ako yung bantay ngayon." Hindi sila nakaabot doon sa parang puhunan. Hindi sila nakaabot sa puhunan. So marami silang tira. Sapagkat kung sino yung may-ari ng tupa, siya yung tunay na nagmamahal sa tupang yun. Para sa may-ari ng tupa, hindi lang sila basta tupa, pero siya ay precious possession. Kaya si Jesus hindi nag-atubili na nung dumating yung kapahamakan, inalay niya mismo yung kanyang buhay. John chapter 10, 15 to 6. 15 to 16. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako may kilala nila. Inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig at gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Buksan natin ang Bible natin sa Matthew 18, 12 to 14. Ito po ay talinghaga patungkol sa nawawalang tupa. Ano sa palagay ninyo, ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naliligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama, na nasa langit na napapahamak ang isa sa maliliit na ito. He leaves the 99 para hanapin yung isang nawawala. He is a shepherd na binibigyan niya yung buhay niya para sa mga tupa. He is a good shepherd and his name is Jesus. He is a good shepherd and his name is Jesus. Siya ay pastol, nakilala niya yung tupa niya. Hindi niya lang kilala. Ang gusto pa ng pastol na to, magkaroon kayo ng intimate na relationship. Nag-i-spend siya ng time with you and want na mag-spend ka ng time sa kanya. He is a shepherd who leads his sheep. He is a shepherd who gives eternal life. He is a shepherd who gives abundant life. And he is a shepherd who gives his own life. Sa Romans chapter 5 verse 8.
Sabi rito, umpisahan natin sa verse 6. Verse 6 to 8 tayo. Okay lang mga kapatid, basahin natin. 6 to 8. Kasi ano to plural, third person pala. Ay second person. So, sapagkat, ready, read. Sapagkat nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa alay nino man buhay kahit alang-alang sa isang taong mabuti. Nang palakpakan naman po natin, Panginoon. Purihin po natin ang Diyos. Lord, thank you. Hallelujah. Si Jesus namatay para sa atin nung tayo'y mahina pa. Ano ibig sabihin nito? Nung panahon na wala pa tayo magagawa para kay Jesus, namatay na siya para sa atin. Hindi pa nga tayo pinapanganak sa mundong ito Namatay na siya para sa atin. Hindi pa natin kayang magpasalamat sa Kanya. Ang kaya lang natin magreklamo. Ang kaya lang natin manumbat. Namatay na si Jesus para sa atin. Sa takdang panahon, nung tayo makasalanan pa. Mahirap mangyari na ialay ni naman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang tao matuwid. Pero pwedeng may gumawa nun kung mabuti talaga yung tao. For example, may tatawid na bata. Dahil naisip mo itong batang to, mabait to, wala kang kasalanan sa mundo, maganda yung future niya, ihahagis mo siya para ikaw na lang masagasaan. Ganon, maraming ganon palabas. Basta pupunta ka sa ibang mundo. May isikay ka na. Di ba ganon? Pwedeng may gumawa nun kasi nga alang-alang sa matuwid, mabait. Pero ganito isipin nyo, paano kung yung mamamatay, yung karapat-dapat sa kamatayan? Mahal kong kapatid, yun po ang ginawa ni Jesus para sa atin. Tayo po ay mga tao na karapat-dapat sa kamatayan, pero siya na inosente. Siya na walang kasalanan, siya yung namatay para sa atin. Galit ako kay Barabas, pero nalaman ko, anak, ikaw si Barabas. Namatay si Jesus kapalit ni Barabas. Amen. Tayo pala si Barabas. Na nagbigyan ng second chance. Dahil sa kamatayan ni Jesus. Tayo yung pinalaya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero may pinapakita ang Lord. Na kahit dapat tayo sa bitay, si Barabas, most wanted siya nung time na yun, pero siya pa rin yung pinalaya. Wow. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. And ito naman, last slide natin, tungkol sa mga pastor na pastol. Naiisip ko, si Jesus yung sheep shepherd. May mga shepherd, oo, may mga pastor, pero siya yung punong pastor or punong pastol. Pero mas properly siguro na yung mga pastor sa mundo na ito, kami, sila ate, si Kuya JB, sila Pastor June, Pastor Tom, Pastor Romy, parang kami yung shepherd dog. Pwede na siguro yun. Okay na sa akin yun. Shepherd dog. No? Mga askal. Hindi, may brand yan. Border Collie, German Shepherd, Kangal dog, mga ganun. So ano nga ba yung trabaho ng isang pastor or isang pastol? Sa mga nagnais dito maging pastor, purihin ang Panginoon. That is a noble ambition. Good luck. Okay. Ito po yung utos ni Jesus sa pastol. Alam nyo, ang kinakausap ni Jesus dito sa John chapter 21, si Pedro, nung na-restore siya ni Jesus. And nag-iisa lang po siya na tumanggap ng calling ng pagkapastor. Na yung mababasa mo talaga sa Bible na tinatawag siya maging pastor. Kasi sabi, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaninong trabaho yun? Sa pastor yun, di ba? Alagaan mo ang aking mga tupa. Sa pastor yun. And amazingly din, na pag ginawang, pinaikli yung pangalan ni Peter, ano yung letter? Di ba PTR?
Di ba? Pastor, PTR. Yun lang. Siya talaga yung pastor. Kaya, binasa ko talaga 1 Peter bago ako magpastor eh. Yun yung leading sa akin ng Lord noong time na yun. Ayun, siya talaga yung nakareceive ng calling ng pagiging pastor. Si Apostle Pablo, tumanggap naman siya ng pagiging apostol para sa mga Gentile, word by word. So, ang utos ni Jesus kay Pedro, 3 beses to, tend my lambs. Pag lamb, 0 to 6 months. Bata po itong lamb. No? Lamb siya, hindi pa siya mature na tupa. Pag sinabing tend, alagaan, arugain, tutukan, padidihin ng sariwang gatas na word of God. Yun po ibig sabihin ng tend my lamb. Ito po yung trabaho ng mga pastor, ng mga leader. So inaalagaan mo yung tupa, hindi lang pagkapanganak sa kanya, papabayaan mo na. Malino ba mga leaders? Malino ba JC Ojans? Tend my lambs. Aalagaan mo talaga step by step. Next, sheep. Itong sheep naman is 1-year-old to 2 years old. No? Na kahit tupa na sila, aalagaan mo pa rin sila. Para i-edify mo na sila. Tuturuan mo na sila, i-discipline mo sila. Make sense? Ito na yan. Bibigyan mo na sila ng instructions. No? Tuturuan mo na sila. Next naman is, feed my sheep. Ito naman, feed my sheep. Sa ibang term is, ano naman to? Sa ibang salin, shepherd my sheep. Ulitin ko, shepherd my sheep. Ibig sabihin naman ito, pagpastoran mo na sila. I-ready mo na sila sa ministry. Yun na yun. So, 3 bagay yan na calling ni Jesus, commission ni Jesus sa mga, pagkatawag ni Jesus sa mga nagpapastol. Tending my lambs, tend my sheep, feed my sheep. And, para naman sa mga, ito, pang-apat, they labor in the word and doctrine. Papasadahan ko lang siya. 1 Timothy 5 verse 17. Let the elders, pag sinabing elder, hindi ito yung matatanda yung edad Ibig sabihin ng elders, spiritually leader nyo. Okay, leader nyo. Pwedeng pastor, pwedeng leader. Yan. The elders who rule well be counted worthy of double honor. Ibig sabihin, kung nagro-rule siya sa inyo, kung pinapangunahan niya kayo, i-honor niyo siya. Pero kung pinapangunahan niya kayo ng buong husay, ng buong kagalakan, ng buong kapakumbabaan, no? Parangalan mo siya ng 2 times. Amen? Yun eh. Worthy of double honor. If he rules well, Tagalog nga ate, para mas madaling maano. Yan. Ang mga matatandang pinuno na iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. So ganda nga sa English, no? Hindi, okay na yan, okay na. Worthy of double honor. Pagka pinapangunahan nila kayo, no? Parangalan sila, they deserve honor. Pero pag pinapangunahan nila kayo ng karapat dapat, may kausayan, etc., the best yung pag-ano nila, para bigyan nyo sila ng double honor. Especially those who labor in the word. Lalo na ang mga masigasig na nangaral sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa mga nag-a-attend sa Bible studies nyo, yung mga nanguna sa paggawa ng outline, paggawa ng preaching, yun eh. Sa English naman tayo, ate. Meron ka naman dyan, no? Yan. Especially, higit na lalo, those who labor in the Word of God. Lalo silang gumigiik doon sa Word of God. Kaya yun, yung mga, alam niyo ng mga nagba-Bible class, madali ba gumawa ng outline? Madali ba mag-preach? Yan. Sa Bible study, mahirap din po yan. Kaya, parangalan po natin sila sa Panginoon. They labor until Jesus is formed in you. Galatians 4 verse 19. Mga anak ko, dahil sa inyo minsan pa ako nagdaranas ng hirap tulad sa babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Si Apostle Paul po ang nagsasalita, sabi niya, para na naman siya nanganganak hanggang sa mabuo
si Jesus sa mga taga-Galatians. Kasi yung mga taga-Galatians, nag-umpisa sa spiritual, mukhang matatapos sa laman dahil naniniwala sila dun sa kailangan tuliin, etc. Once again, nahihirapan na naman ako sa inyo. Sabi niya, naghirap na ako sa inyo dati nung tinuruan ko kayo ngayon. Ngayon, pinapahirapan niyo na naman ako. Yun yung sinasabi ni Pablo sa mga verse na ito. So, ang isang leader, naghihirap po siya sa anak niya, habang hindi pa niya kayang tumayo mag-isa. Gayun din po ang mga magulang, di ba? Aalagaan mo hanggang sa nag-aaral yan, papainitan mo ng tubig, papakainin mo, lulutuan mo, ihatid mo, hanggang sa maging mature sila. Ganun din po ang mga leaders. And finally, they watch over your souls. Hebreo 13 verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito maabot sa inyo. New King James, yan natin. Verse 17. Ito. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch over your souls. Ito gusto ko bigyan ng emphasis. They watch over your souls. Kung ang isang tunay na pastol, ang binabantayan niya, nasa na kaya yung mga tupa? O nandiyan na kaya si ano? Physical na mga tupa yung binabantayan niyan. Pero ang isang pastor, ang isang leader, spiritual leader, ang binabantayan niya yung kaluluwa ng tao. Kaya concerned ang leader sa iyo, ang pastor, pag alam niya na napapahamak na yung kaluluwa nyo. Amen. Amen. Kaya pagpasensyahan nyo na talaga si pastor, pagpasensyahan nyo na si ate, pagpasensyahan nyo na si kuya na makulit, na kinakamusta ka, na ginugulo ka, because they watch over your soul. Ano nga ba ang bumubuo sa soul ng isang tao? Ang bubuo dyan yung emotion, yung mindset, yung will. Pag nakikita nyo na mostly down na emotion mo, yung mindset mo, hindi na maganda, lagi ka ng sad boy, kakausapin na. May mga madalas ako nakakausap dito na laging down, laging sad boy. Because it reflects their soul. Kung kamusta na yung kanilang kaluluwa, yung kanilang spiritual. No? We watch over your soul at hindi lang kami basta nagwa-watch, hindi lang namin ito ginusto. Sa huling panahon, kami magsusulit ng Panginoon. We have an account in the Lord for your soul. Kaya, mga mahal kong kapatid, pasensya na, no? Kung hayaan nyo kaming gawin yung trabaho namin, okay lang? Amen? Pasensya na kung minsan may matatapik, may mabibisita sa bahay, may ma-open rebuke. No? Ito po ay trabaho lang namin. Huwag naman magtatampo kay pastor, kunyari habang nagpipreach, may masabi. Hindi po yung sinasadya or anything. Kung may marireal talk, no? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ayan. Doon nga ulit sa New King James. As those who must give account. Sige, kayo na bahala sa kaluluwa nyo. Kayo magbigay ng account kay Lord. Pero hindi ganun eh. Di ba? Sa amin pinagkatiwala sa panahon na ito. Kaya, mga kapatid, okay lang po ba? Ngayong Pastor's Appreciation Day, hindi ko po inaangkin yung glory, hindi ko po inaangkin yung araw na ito. Pwede ko po bang aniyahan yung mga core group, yung mga leaders, kapwa ko kamanggagawa sa unahan sa oras na ito. Tara. Tara na. Punta po kayo rito sa unahan. Ito po yung mga lingkod ng Panginoon na nakakasama natin sa paglilingkod, kaya nagiging posible yung gawain. Kaya tuloy-tuloy yung gawain. No, sila mismo po yung pillar ng mga ministry kung bakit tuloy-tuloy. Sila yung sumasalo sa akin. Maraming beses na pumapalpak ako, sila po yung sumasalo sa akin. No?
Nandiyan po si Kuya Darwin para po sa worship team, sa mga katatayan. Si Ate Crisel para sa mga kananayan. No? Katuwang niya si Mama Lea at ang mga iba pang kananayan. Kung bakit tuloy-tuloy po yung gawain ng mga kananayan, yumayabong po talaga dahil po sa ating leader sa mga kananayan. Kay Ate Angelo sa Young Pro at ganun din sa worship team. Kay JB sa Binangonan, sa tech, sa maintenance, sa secretary, sa paglalagad ng mga papel, sa church building, saan pa ba? Sa mga outing, ano ba? Maintenance, ay, liaison, lahat. Kay Kuya Walter sa Highway 2000, outreach natin. Kay Kuya Francis sa mga teens. Kung ba't may fan club dahil dyan sa... Hindi ko alam kung anong ginawa ko mabuti para mahalin ako ng mga batang yan. No? Salamat sa Panginoon, salamat sa mga tinuturo ni Kuya Francis. Dapat meron din kayong binibigay na ganon. Kasi ito po mga nasa harapan ngayon, kapwa ko po sila kamanggagawa, kapwa ko po sila pastor sa lugar na ito. Sila po yung mga pastor na nangangalaga po sa mga tupa, sa mga kaluluwa nyo. They watch over your soul. And yung isa masakit din dyan, nasan ba sila, Dave? Si Dave. Si Janela, nasa taas. At April, si Ate Loren. Si Ate Loren. Ay, birthday. Wala. Ayan. Si Ate Loren, si Ate Grace, si PJ, nasaan si PJ? Ayan, at Teresa. At yung iba ring mga follow-up leaders and mga sa mga Bible study, sila rin yung nag-watch over your soul. Sa Ate Michelle pala, sa si Maria, sa Asher, tara din dito. Tara. Ha? Nasaan siya? Tara, be. Ayan. Okay. Sabi niya, sa ushering. Tara. Okay. Yan, tandaan niyo po ito, mga mukha ng mga to. At sa mga sa mga nakakasama namin sa mga assistant namin sa Bible study, sa mga mentors po namin, kila Kuya Jesse, ayan po. Okay lang po ba? Tatapusin po natin itong gawain na to sa pagpapasalamat sa Panginoon at sa pagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ng mga kasama natin at sa pagpipray sa kanila. Okay lang? Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Tayo po'y mag-pray, magpasalamat sa kanila at magpasalamat sa Panginoon para sa kanilang mga buhay. Alam naman po natin mga kapatid na mahirap yung pagiging pastol, pagiging leader. At yung hayaan nyo kami na makapagpastor sa inyo, malaking kagaanan na po yun sa amin. So hayaan nyo kami at lagi nyo kaming ipag-pray. Lagi nyo kaming tulungan. Aming Diyos, maraming po salamat sa pinakita mo pong halimbawa na ikaw nga po, aming Panginoong Hesus ay mabuting pastol. Ikaw po ay kilala kami, naglilid sa amin, nagbibigay sa amin ng eternal life, ng abundant life, at binibigay mo po yung buhay mo para sa amin. Salamat sa iyong paglilingkod, Panginoon, na dahil dito kami humantong sa buhay na walang hanggan. Salamat na ikaw ay naging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, O Panginoong Hesus, na ikaw ay nagpakumbaba. Salamat po, Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin dahil dito, ikaw nga po ay karapat-dapat sa pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa trono na higit sa lahat ng trono. Ikaw ay aming pinaparangalan. Ikaw ay pinupuri, sinasamba. Ikaw ay aming dinadakila. Sa oras na ito, aming Diyos, nilapit ko po sa iyo, Panginoon, na mga kapwa ko lingkod na ito. Na kapwa, Panginoon, nagpapastol sa iyong pastulan. Na kapwa, Panginoon, nagiging kamanggagawa sa iyong ubasan. Panginoon, we vindicate them unto you. Ikaw, Panginoon, yung mag-iingat sa kanila na habang sila nagpapastol, Panginoon, ikaw rin po yung mag-ingat sa kanila at magtanggol sa kanila. Ikaw, Panginoon, magbigay sa kanilang ng wisdom, ng provision na huwag silang kulangin sa anumang bagay, Panginoon.
And ikaw, O Diyos, yung laging tumulong sa kanila sa kanilang mga situations at ikaw yung tumulong sa kanila sa kanilang pagpapastol sa iyong mga tupa. Dinadalangin ko na ikaw po ang patuloy na makita sa buhay ng mga kapatid kong ito. At tumaasa kami na sa pagbabalik ng Chief Shepherd, sa pagbabalik ng punong pastol, ng pangalan ay aming Panginoong Hesus, kami tatanggap ng gantimpala, hindi dahil sa aming katatayuan, pero dahil sa iyong pagkatawag at dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. We upheld these people, Panginoon, in high esteem sa kanilang paglilingkod na buhay sa iyo. Pagpalayan po sila, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, at gamitin po kami upang sila'y pagpalain pang lagi, Panginoon. Marami po salamat sa kanilang mga buhay. Pinapasalamatan ka namin sa kanilang ministry, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Palapakan po natin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po. Mga po na po. Salamat po. Papuri sa Panginoon. Amen. At salamat sa Diyos sa napakagandang mensahe. Ngayon po, idadako tayo sa isa pang bahagi ng ating gawain. Yun po ang pagbibigay. Amen. Habang sinusulat po natin yung ating mga tithes and offering and also prayer requests, pwedeng pahingin ng Bible? Yan, ulitin ko lang po lang basa, yung awit 23, verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanubalik ang aking kalakasan at pinapanubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Ayan, sa ating pong pagbibigay, ibigawin po natin na nagbibigay ng parangal sa Panginoon, ng may katapatan at pag-ibig sa Diyos. Ayan. Kung nagpapasalamat po ako sa Panginoon na during pandemic, actually, 2020, sakto-sakto, alam ko nag-resign ako sa trabaho. Nag-resign ako, tapos sumasok ko na ako ng ibang trabaho. So, pinagpapasalamat ko sa Lord na kahit dumating sa punto na pandemic, lockdown, ganyan, may trabaho ako. At yung bagong trabaho na in-applyan ko, hindi po ako natenga nung panahon na yon. So after ko mag-resign, start agad ako dun sa next job ko. Laking pasasalamat ko yun sa Panginoon na tunay nga na kapag nasa Panginoon tayo, hindi tayo magkukulang. Anumang panahon, anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, ang Diyos lagi nandiyan. Basta lagi lang tayong magtitiwala sa pangako, salita ng Panginoon na tunay nga, siya yung ating pastol, hindi tayo magkukulang. Mahal tayo ng Diyos. Ang plano niya sa atin, magkaroon tayo ng buhay na masagana at kasiyasiya. Ayaw ng Diyos na nagkukulang tayo, kinakapos tayo. Ayaw niya yun. Gusto niya, sagana tayo sa lahat ng bagay. Kasi mahal tayo ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos, lagi nandiyan. Tayo lang yung
ayaw natin tanggapin. Lagi siya nandyan. Laging nandyan yung pagpapala ng Diyos. Pero tayo yung madalas sineset aside natin ng Lord na, Lord, ako muna, kaya ko to. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan unahin natin siya. Unahin natin ang kanyang katuwiran at kaharian at lang ng bagay idaragdag niya sa atin. Huwag nating habulin yung material na bagay kasi lalo yung lumalayo kapag hinahabol natin. Yung pera, pag hinahabol natin, lalong nawawala, lalong kapos. Pero pag ang Diyos yung hinahabol natin, tayong hinahabol ng pagpapala. Amen ba naman? Kapag ang Diyos yung inuuna natin, tayo yung hinahabol ng pagpapala. Ayan. Ayan. So, salamat sa Lord dahil siya yung ating mabuting pastol na nagbibigay ng lahat ng kailangan natin at pagpapala na higit sa kaya nating hilingin at isipin. Amen, madam? Samahan niyo po akong manalangin. Hawakan po natin yung ating mga kaloob. Aming Diyos, tunay nga na ikaw ang aming pastol, hindi po kami magkukulang, Panginoon. Lubos po ang aming pasasalamat dahil nakikita po namin sa buhay namin na kami po yung tinutugon sa aming mga pangangailangan, sa aming mga prayer request, sa aming mga kahilingan, maging sa mga bagay na hindi namin hinihingi, iyong pinagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa trabaho, sa kabuhayan, sa lahat ng pinagkukunan ng aming mga kaperahan. Salamat po, dahil hindi po namin lubos maisip na gayon na lang ang pagpapala na inihanda mo po para sa amin. Tunay ang sinasabi sa iyong salita na mula sa kayamanan mong hindi mauubos, ipagkakaloob mo po ang lahat ng aming pangangailangan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Lord, basbasan mo po at pagpalain ang mga kapatid ko naririto. Sila man po ay makapagbibigay o hindi, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Hayaan mo po na patuloy naming makita ang iyong saganang pagpapala na patuloy mo pong pinagdadaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. May it be financially, materially, monetary, Panginoon, tunay ang pagpapalang nais mo pong ipagkaloob po sa amin. Lord, lahat ng malikom, patuloy mo pong gamitin sa ikalalago pa ng iyong gawain dito at sa marami pang tao na magbabalik loob sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ito pang ikatatapos ng building na ito, ng extension ng kingdom mo, Panginoon, dito po sa lugar na ito. Lord, maraming salamat po. Ikaw lamang pong siyang tumanggap ng papuri, ng pagsambat pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Medyo mag-extend lang po tayo ng mga ilang minuto. So 10:30 pa lang naman, medyo maaga pa. Ayan, bilang celebration natin at pasasalamat sa ating pastor, Pastor Ferdinand, meron pong inihanda ang mga bata para handugan ng awitin at kung ano man ang inihanda nila para kay Pastor Ferdinand. Ito na yung fans club mo, Pastor Ferds. Andito na sila. So, tinatawagan ko na po ang mga bata at si kasama nila si Kuya JJ. Ayan. Ay, Pastor, dito ka nga pala sa dito ka na lang sa gilid. Oo, dito na lang, na nakaharap sa kanila. Dito. Ayan. Ayan, ayan. Sige, ay, pwede rin doon, Pastor. Ayan, kahit saan dyan. Basta kitang-kita mo sila. At para mabilis silang makalapit sa'yo. Alright, palakpakan naman natin sila. Ang Diyos sa kanilang mga buhay, kasama si Kuya JJ. Pastor, thank you for the prayer. Pastor, thank you for your advice. Pastor, thank you for your service.
Pastor, thank you for your time. Pastor, thank you for your obedience. Pastor, thank you for your review. Tinawag ka upang maglingkod, sumagot ka sa tawag ng Diyos. Ang buhay mo'y naging kalugod-lugod, nanalig ka sa Diyos ng lubos. Ginamit ka ng Panginoon upang makilala namin ang Diyos. Buhay ko'y iyong ipinanalangin. Salamat sa iyo. O aming pastor, salamat po. Sa hirap at ginhawa'y kasama ko. Believe na believe ako sa'yo, dahil sa lakas na taglay mo. O aming pastor, salamat po, nang dahil sa pagtulong mo ay nagpatuloy ako sa Panginoon. Ang aking buhay ay nawasto, di nagsawa sa pagtuturo. Kahit na ika'y nahihirapan, ika'y may sandigan. O aming pastor, salamat po. Sa hirap at ginhawa'y kasama ko. Believe na believe ako sa'yo, dahil sa lakas na taglay mo. O aming pastor, salamat po, nang dahil sa pagtulong mo ay nagpatuloy ako sa Panginoon. O Panginoon, salamat po. Salamat sa pag-ibig mo, sa paggaling na pagsama sa amin. O Panginoon, salamat po. Salamat sa pag-ibig mo, sa paggaling na pagsama sa amin, Pastor. Ayan, no? Ang daming chocolate. Mukhang ang daming chocolate din eh. Ang dami din chocolate ni Michelle mamayang gabi. O, ayan, so meron din silang inihandang video para sa'yo, Pastor. May live na, may video pa.
Nawala ng boses. Nawala ng boses. Ang mga beginners. Mga very cute na beginners. Yes, C2. Ayan. Palakpakan naman natin ang mga bata. Ayan. Para kay Pastor Ferdinand. Sa lahat ng mga nagpapastor. And syempre, hindi lang po ang mga bata ang may inihanda. Itong buong week na ito ay naghanda rin po, Pastor Ferds, ang bawat grupo. Yes. ng kanilang mga special na regalo para sa iyo. Mauna na po ang mga tatay nagbigay na yata. Inunahan kami ni Kuya Darwin kahapon eh. Ang dayo mo, Kuya. O, tapos na yung mga tatay. So, naibigay na sa iyo, Pastor, kahapon. Ngayon, ang mga nanay sa pangunguna ni Ate Crizel. Ate Crizel, pwede mo bang iabot na ang inyong regalo para kay Pastor? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.